ba ang sexually transmitted infections? Nung bata kami, ang tawag namin STD. Pero ngayon, STI. So, sexually transmitted infections. Sige po, please elucidate. Thank you, Doc. Yeah, ang tawag po sa new term ngayon is terminology is STI or sexually transmitted infection. So, kasi you might have the infection but you don't have the disease yet. So, sometimes you might not have, you do not have symptoms, wala po kayong nararamdaman. So, may infection lang kayo. Pero, you don't have the disease yet. So, you will have the disease once you produce the symptoms. So kaya po, yun ang malaking diferensya ng STI at saka ng STD. This is a worldwide condition that affects not only the males but also the females. No? So although mas common to sa mga lalaki, pero ang mga babae din po naapektuhan. No? Sometimes wala po kayong nararamdaman, you don't have any symptoms at all, pero malalaman nyo na lang kapag malala na. So sometimes kapag nag-engage ko sa sex, kaya nga po ang tawag sa kanya sexually transmitted. It is usually transmitted through sexual contact. Pero there are some sexually transmitted infection that can also be transmitted kahit na po hindi sa sexual contact, no? It's just like kapag po kayo merong nagtuturo kayo ng injection, no? Merong infection yung injection tapos in-year nyo po yung needle na yon, so eventually magkakaroon din kayo ng infection although you don't indulge in sexually transmitted infection, no? So pwede rin po kayong matransmit yung sexual transmitted infection na yon kung buntis po kayo. Kung buntis kayo, pagkatapos ng anak kayo, sometimes yung pong infection pwede mo matransmit yan sa mga anak nyo, no? So hindi po ibig sabihin ako mo sexually transmitted infection yan or disease. It can only be transmitted by sex. But most of the time, more often than not, the infection or the primary infection is transmitted through sexual contact. Okay. Klarong-klaro talaga mag-explain si Doc. Doc, tigdadalawang question po kami ni Ma'am Annie para mas maganda. Itutuloy ko po muna. Doon po sa sexually transmitted infections, you were already able to explain kung ano po yun. But are there different kinds po of sexually transmitted infections? And what are they? Kung meron pong iba't ibang klaseng STI. Let's start with the most common. Most common. Ang pangkaraniwan po, one of the more common infection or sexually transmitted infection are chlamydial infection and gonorrhea. These are the more common. And next to that is genital wart. No? So, yun po yung mga pangkaraniwang impeksyon na nakikita sa mga kalalakihan at saka sa mga babae. Okay? So, these are sexually transmitted. So, ano po yung mga symptoms na nararamdaman kapag nagkaroon ng ganyan? No? So, usually po, meron pong incubation period yan from 5 to 2 weeks. No? So, ibig po sabihin nun, after exposure o pagkatapos mo makipag-sex, dan ka lang magkakaroon ng symptoms like di pa bumihi, and then you start to develop discharge. Yun naman pong genital wart, sometimes matagal bago mo ma-form yan. So, it takes months or years sometimes bago mo na-form yan. So nakakaroon po ng parang kulugo doon sa may-ari. Yan po, hindi po napiprevent ng condom yan. No? Yung po tinatawag nating safe sex. So kahit na po sabihin mo safe sex yan, hindi po yan 100%. Yung pong HPV, tinatawag namin human papillomavirus o genital wart, hindi po yan napiprevent ng condom. Even the herpes simplex o yung pong herpes na tinatawag natin, hindi po yan napiprevent ng condom. No? Yan po yung natatransmit by skin-to-skin contact. Sexually transmitted din po yan. No? So ngayon, if you indulge in some other forms of sex like oral sex or anal sex, you can also transmit this infection or you can also contract this type of infection. And these are more common infection are chlamydia, like gonorrhea. Yung syphilis hindi na po gano'n namin nakikita ngayon, no? But the more dreaded infection that we don't want to have is HIV or human immunodeficient virus that will eventually leads to acute immune deficiency syndrome or AIDS, no? Ayaw din pong natin magkaroon ng ganyan, pero more common, sabi po sa statistic, yan po yung almost pangalawa or unang infection
or cause of death sa mga pasyenteng from 25 years old to 44 years old, no? Susunod lang po yan sa mga aksidente, sa mga unintended cause of death, no? Yung vehicular accident. Pagkatapos, yung po pangatlo doon is cardiac o yung mga inaatake sa puso. Ito po sa mga edad na from 15 to 45 years old, no? O ang pangunahin na pong dahilan ngayon ng death ng mga age na ito is age, no? Kaya nga po, kaya sometimes ayaw namin kayong takutin, ayaw po namin takutin yung mga kabataan ngayon, yung mga Generation X, pero yan po usually ang nagiging dahilan kung bakit namamatay yung mga kalalakihan o mga even yung mga babae nagkakaroon ng infection ng AIDS from the age 15 years old to 45 years old. Grabe ano, Miss Annie? Ganon, ano, akala mo magdadaan lang sa gamot pero meron din palang namamatay dyan. Anyway, that's really so scary. So maganda po na ma-share talaga itong ating interview ngayon. Okay, Miss Annie, your question please. Thank you very much, Doc. Yung mga, may mga nabanggit si Doc kanina kung paano ito na-acquire. Okay, ang tanong ko ngayon dito, Doc, ito bang ganitong klaseng sakit, itong STI, ay na-acquire ito sa pamamagitan ng pagkikipaghalikan lamang? Kasi you made mention already a while ago na may pwede ito doon sa mga oral, what do you call that? Oral sex. Doon Oral naman sa sex. kissing. Sa kissing, pwede po ba yun ma-acquire? Thank you po. Usually, hindi naman po makatransmit yan kung smack lang. Pero kung meron pong exchanges ng secretion, let's say, meron po kayong, although yung pong gonorrhea, pwede po yung matransmit sa oral sex, no? So, tapos nagkaroon siya ng gonococcal pharyngitis, pwede po yung matransmit, no? Pero yung kung yung mga kissing, smack lang, no? Hindi po yan usually natatransmit sa ganyan, no? Yung pong hepatitis B, yung hepatitis B is now also considered a sexually transmitted, no? Pwede pong matransmit yan sa prolonged contact. No? So prolonged contact pwede ring matransmit po yan. It's just like yung pong yung monkey virus. Yung monkey virus nakukuha din po yan through exchange of secretion or sometimes dahil nagkaroon po kayo ng open wound, pwede po kayong matransmit yung monkey virus na more common nga pero hindi po siya sexually transmitted. Pero you can have that infection even with just sexual contact, no? So some of the sexually transmitted infection do not have any symptoms at all. Wala po kayong mararamdaman. Alalaman mo na lang kapag ka na-transmit mo na. Oh, ibig sabihin noon kapag ka nagkaroon na ng symptoms yung kapartner mo, no? So when your partner start to develop like nagkaroon po siya ng discharge, masakit yung pag-ihi niya, pagkatapos sometimes hirap na hirap yung pag-ihi niya, pero ikaw wala kang nararamdaman, pero ikaw lang yung kanyang kakontak, ikaw lang ang kanyang sexual contact, no? Sometimes when we treat this type of infection, we have to treat both, no? Hindi lang po yung merong sakit, kundi yung kanyang kapartner kahit wala po siyang nararamdaman. So sabihin, you are a carrier, no? You might have the infection but you don't have the symptom. But you can transmit the infection, no? What will happen? Kunyari, wala tayong ginawa, no? Hindi ka nagpatingin sa doktor or hindi ka nagpa-konsulta sa doktor. Ano mangyayari sa iyo kapag pinabayaan mo 'yan, no? Depende po 'yan sa infection, no? If it is bacterial, if it is viral, or if it is spirochete or microprotozoal infection. Marami pong infection 'yan, no? Ngayon, kapag pinabayaan niyo po 'yan, siyempre lalala 'yan, no? Especially kung syphilis 'yan, pwede kang mamatay. Kung AIDS yan, pwede ka rin mamatay, no? Pero kung yung mga chlamydial infection lang o kaya gonorrheal infection lang, kapag po pinabayaan nyo yan, magkakaroon po ay tinatawag nating urethral stricture, no? Magkakaroon po ng peklat yung daanan ng ihi nyo, no? Baka magiging problema nyo na yan habang buhay. Pangalawa, pwede po yung babae magkaroon siyang tinatawag nating pelvic inflammatory disease. Kapag nagkaroon po kayo ng pelvic inflammatory disease, ang mangyayari po dyan, pwede po magkaroon kayo ng ectopic pregnancy. No? Pwede pong hindi na kayo magkaanak dahil sa infection lang na yan. Pwede rin pong kumalat yung infection sa mga kalalakihan doon sa bayan or sa ating balls. No? Kapag naapektuhan yung ating testis, sometimes it can cause also infertility. Baka hindi kayo magkaanak. No? But there are sometimes na kahit hindi mo gamutin, sometimes gumagaling mag-isa, no?
meron din pong mga STD like herpes na nakiging sakit mo yan habang buhay. Hindi na po nawawala. Wala pong gamot dyan. Kahit gamutin mo yan, mawawala sandali. After 1 year or after 6 months, nandyan na naman. No? So, yan po yung mga sakit na hindi natin kailangan or hindi natin dapat makontra. Kaya po, pinag-iingat po lahat ng mga tao, no? Hindi lang lalaki, no? Pati yung babae, pinag-iingat po natin na sana kung makikipag-sex kayo, you practice safe sex, no? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, kung po pwede, iisa lang yung kapartner mo. O kaya, aalamin mo muna kung sino yung magiging kapartner mo. Kaya nga po ang problema ngayon dahil sa social media, ang dami na pong nagkakaroon ng meet-meet lang o first time lang nilang ma-meet, tapos makikipag-sex na, no? So dapat po ma-convey po itong message na to sa mga Generation X, sa mga kabataan na nakakaroon lang ng first time lang nilang ma-meet, tapos magkakaroon na sila ng sexual contact, no? So dapat po maging aware, no, yung mga kabataan ngayon. Alam mo, Attorney Dot, napakaganda nito in-explain ni Dr. Dodge, ano po, para ma-impart din sa ating mga kabataan. Imagine, yung mga kabataan ngayon, ano po, hindi namin nilalahat, pero yan ang binabanggit ni Dr. Dodge. Totoo naman yan, Attorney, ano po, wala naman kayong masyadong matagal na pagkakakilanlan, pero nakakalungkot yung mga ganun nating nababalitaan. So, Attorney, ang isusunod ko itatanong kay Doc Dodge, ano po yung pwedeng maging implikasyon nito doon sa prostate ng isang lalaki? Ano po, itong sakit na ito, may epekto ba ito, Doc Dodge, kung sakasakali? Pwede po maapektuhan yung prostate. Opo, follow-up question ko din, ano yung diagnostic tests para lang ma-confirm kung itong tao na ito ay mayroon na pala, positive na pala siya doon sa STI na yan? Doc Dodge, please. Thank you. Salamat po. Pwede naman po maapektuhan yung ating prostate sa mga kalalakihan. No? Lalaki lang po may prostate, yung babae po walang prostate yan. No? So yung prostate po pwede po maapektuhan kapag nagkaroon ka ng sexually transmitted infection, especially yung chlamydia or gonorrhea. No, madali lang kung gamutin 'yan, no? Kung ganoon lang. Pero ang suggestion po namin ngayon, kapag po nagkaroon kayo ng infection ng like chlamydia or gonorrhea, you have to be tested with HIV also, no? So hindi natin alam meron ka na palang na-contract na disease or HIV na hindi natin alam, no? So lahat po ng mga nakakaroon ng infection like gonorrhea or discharge, urethral discharge, ina-advise po namin sila na magpa-test din ng HIV, no? Para magpa-screening, para malaman natin kung meron po ba silang na-expose na po ba sila para makapag-ingat yung mga taong nasa paligid nila. Okay? So, usually po marami pong test, no? Depende po sa signs and symptoms ng pasyente, no? Especially kapag chlamydia o kaya gonorrhea lang, sometimes pinapa-gram stain namin yan o kaya NGCP namin, no? Pinapa-check po yung ihi para malaman natin kung meron ba talagang infection o infection lang po, may infection po ba talaga o kailangan gamutin yung mga pasyenteng ganyan. Tulad ng AIDS o HIV, meron din po test yan, no? Actually po ginagawa po na libre yan sa sa San Lazaro o sa RITM, no? Kino-confirm po yan para malaman talaga kung meron kayong AIDS o wala. Libre po yan, libre yan, no? Kung meron po nakita kayong infection na hindi sa tamang lugar, magkakaroon po kayo ng infection na hindi po common yung lugar na yan na nakakaroon ng infection, no? Marami po kami nakikitang gano'n, no? Hindi common yung infection kung nakakaroon po sila ng boil o nakakaroon sila ng pigsa sa lugar na hindi pa karaniwang tinutubuan ng pigsa. Huh? So yan po baka sign na baka nakakaroon na po kayo ng AIDS. Okay. Yan pala yan, Attorney. So, pigsa, watch out for pigsa. Yes. Yeah. Okay, Attorney Miss Doc, Annie, go ahead po. Yes, please. Meron akong gustong itanong kay Doc. There was a time, I think mga 80s yan, or yung bago pa lang yung HIV, na kapag ang nung time na yon or maybe early 90s, kapag ang tao ay may HIV, parang iniisip mo na sigurado na itong mamamatay. Parang kiss of death na yon. In fact, maraming mga artista di ba? Yung mga artista noon na nabalitaan na may HIV,
tuloy-tuloy nang namatay. So I would like to know, Dr. Dodge, is that true or is it a myth na dire-diretso pong mamamatay na ang isang may HIV? And pangalawa, are there any other myths regarding STI na gusto po ninyong i-clear sa ating mga kababayan? Thank you po, Doc. Opo, that's one of the myth, no? So kapag ka nagka-AIDS ka, parang death sentence na po yan. Meron pong gamot ngayon, no? Meron po din gamot na, kunyari, na-expose ka sa palagay mong merong AIDS, no? Meron pong binibigay na gamot dyan. Meron tinatawag nating PrEP, pre-exposure prophylaxis, at saka PEP, post-exposure prophylaxis. So within 72 hours kapag ka nalaman mo o kaya nagkaroon ka ng inkling or doubt na meron palang AIDS yung nakakontak mo, pwede kang uminom ng gamot within 72 hours para ma-prevent mong magkaroon ka ng infection. No? So yung iba akala nila kunyari nag-swimming ka sa swimming pool o kaya inupuan mo yung CR na madumi, pwede kang magkaroon ng sexually transmitted infection. Hindi po, no? Hindi po kayo nagkakaroon ng sexually transmitted infection kung naligo ka dun sa public pool o kaya umupo ka sa CR na medyo marumi. Hindi po nagkakaroon ng sexually transmitted infection dyan. Hindi rin po nagkakaroon ng sexually transmitted infection kapag ka kinainan mo yung kinainan niya o kaya ginamit mo yung kutsara niya. Hindi po kayo nagkakaroon ng infection na gano'n. No? So, hindi po din lahat ng STI or sexually transmitted may symptoms. No? Sometimes wala po yung nararamdaman. Kaya po paulit-ulit namin sinasabi, wala po minsang nararamdaman. Nalalaman mo na lang yan kapag yung partner mo nagkaroon po siya ng infection. No? O nagkaroon ng discharge, nangati yung pag-ihi, pagkatapos maraming lumalabas na sa discharge sa daanan ng ihi niya. No? So, yan po yung mga myth na usually na nagugulimahanan yung mga maraming tao kasi akala nila nagkakaroon ng STI dahil sa karaniwang exposure dun sa mga pasyenteng ganun. Okay. So, Attorney Doc, Dot, bago ko po. Yes, Miss Annie. parang dapat check nyo din yung mga unfaithful husbands nyo, no po? Baka mamaya. Ayun na nga. Di ba, Attorney? Sige. Actually, Miss Annie, yan ang itatanong ko. Isa pa pong myth, ma'am. Isa pa pong myth, no? So, akala sige nila, po. Sige po. kapag gumamit ka na ng condom, hindi ka na magkakaroon ng STD or STI, no? So, hindi po yan, hindi po yan litensya na kung gumamit ka na ng condom, hindi ka na magkakaroon ng infeksyon. As I've said before, nagkakaroon po kayo ng tinatawag nating infection or tinatawag na genital wart or condyloma acuminata or even sometimes herpes. Yan po skin-to-skin contact lang. Hindi po necessarily may exchange ng secretion or hindi po nagkaroon ng changes na or nagkaroon ng likido, nagpalitan yung mga isang lalaki at saka sa babae or sometimes lalaki sa lalaki or even babae sa babae. Okay. Okay. Doc, eto ha. Oo, nasabi na to ni Miss Annie eh. Mag-ingat yung mga baka yung asawa ninyo unfaithful. Doc, what if for instance lang mabait naman yung asawa ko. Pero ito, what if, 'di ba? Nagkaroon ako ng sexually transmitted disease. Ako matapang ako eh. Talagang sasabihin ko, ikaw lang naman ang kasex ko, asawa kita. Bakit ako nagkaroon? Ibig sabihin, ikaw ay nangaliwa, gumawa ka ng kalokohan, unfaithful ka, hihiwalayan na kita. Tama ba yun, Doc? Pwede po. Pwedeng nanggaling Pwede sa kanya. Opo, pero pwede bang hindi rin nanggaling sa kanya? Kailangan lang po ma-confirm. Kailangan lang po ma-confirm, no? Kailangan ma-confirm 'yan, no? So sometimes marami po kasi dinadalang pasyente rin sa akin. Sometimes nagkakaroon po ng wart yung babae, tapos patitigin po sa akin yung lalaki dahil nagsususpetsahan na ho yung misis niya, pinagsususpetsahan yung tawa niya na nakikipag-sex sa iba, no? So more often than not, wala naman po kami nakikitang ganun, no? Wala po kami nakikitang wart sa lalaki. Hindi ko alam kung napatilt na niya yun sa iba, no? Pero yung wart po
Sometimes it occurs po kahit na sometimes hindi po yan nakipag-sex sa iba. No? So it could I see. it has to So, pwede it has rin. to be diagnosed correctly. It has to be diagnosed correctly. No? And isa po, pag meron kayong wart, no, yung mga kababaihan, pwede po yung mag-cause ng cervical cancer, no? Especially yung pong mga pasyenteng maraming partner, no? Kung iba-iba po yung partner nila, no? Tapos yung kaya po meron pong vaccine ngayon meron pong tinatawag natin vaccine to prevent cervical cancer, no? Ito po yung cervical cancer na yan, sometimes nag-uumpisa po yan sa wart, no? Cervical wart o kaya genital wart. No? Ngayon, Okay, isingit ko lang, Doc Dodge. Isingit ko lang. You made mention about the cervical cancer. Mayroon tayong vaccine ngayon. Are you referring the vaccine is free? Saan ang gagaling po yan? Binibigay ba yan ng government o galing ito sa private? But I understand mayroon tayong ganun right Alam now. ko po, binigyan ko yung private. So medyo mahal din po kasi yan. Medyo mahal. No, I'm not sure if it is being given by the government, by the I heard, I government just heard. Opo, parang mayroong ganong klaseng project ang government dyan, ng DOH. Maybe we will check that later because that's very important. Attorney, Okay. Doc Yes. Dodge, go please. Attorney Dot. Oo. Ako last na lang, and I think this is very important bago po natin i-end po itong segment na to. Dr. Dodge, what are your reminders to our viewers and listeners para po hindi po sila magkaroon ng STI or sexually transmitted infections? Thank you po, Doc. First, of course, I will encourage everybody to practice safe sex. No, when you say safe sex, gumamit po ng condom. No, kahit na po hindi masasabi natin hindi lahat po ng STI or STDs napiprevent po ng condom, pero nakaka-prevent pa rin po ng sexually transmitted infection yan. No, so kung po pwede naman, the only way to prevent STIs really is not to indulge in sex. No. Pero kung hindi naman po maiiwasan, no, kailangan po bago nyo i-sex yung kapartner nyo, kailangan magpa-test muna kayo. No? At saka you just have to be sure na kilala nyo na yung partner nyo bago kayo makipag-sex. No? Kailangan meron konting pagmamahal. Merong pagmamahal. No? So kailangan kilalanin nyo po yung partner nyo, no, bago nyo siya i-sex. No? Pagkatapos, marami naman pong vaccine. No? Vaccine for HPV, yung human papilloma virus, at saka vaccines for hepatitis B, no? Yan po pwede natin gamitin sa ating mga partner o even sa atin pong sarili yan. Okay, pagkatapos po, meron naman pong mga gamot, no? Meron pong gamot. Kunyari, na-expose kayo, palagay nyo may HIV yung patient o yung nakasex nyo, meron pong gamot na tinatawag natin PEP at saka PrEP, yung post-exposure at saka pre-exposure prophylaxis. Pwede po natin gamitin yan. At saka yung gamot pong yan is available for free. Binibigay po for free yan sa sa mga San Lazaro o kaya sa RITM. No? At saka importante po, ililimit niyo po yung kanyang sexual partner. Kung po pwede po sana, isa lang. Opo, ayan na po, talaga naman dapat isa lang. Naku, wag na po kayong kukuha ng mga prostitute or mga sex workers kasi diyan talaga ninyo makukuha yan. So, Doc, wala na po tayong time. Napaka-interesting po ng topic. Kami po ay magpapasalamat po muli sa inyo for a very enlightening afternoon. Maraming salamat po kay Dr. Dodge Limhoco, the President of the Philippine Urological Association or PUA. Balik po kayo ulit because we love talking to you, Dr. Dodge.